Salute sa mga nakaisip na gawing ganito ito. Siguro sa iba, sa mga napapadaan lang dyan, hindi nila inaasahan na magiging ganito ito kapag nagawang yan, ganito. Dagdag na naman itong atraksyon dito sa atin sa Batangas City. Darating ang araw ay hindi na natin kailangan dumayo pa ng ibang mga lugar para lang sa mga gantong mga magagandang pasyalan. Sarap dito. Napatigil ako dito mga part. Andito ako ngayon sa sa Barangay Haligi Kanluran. Mula siguro mga 7:30 ako malis ng bahay. So yung mag-ikot-ikot ulit tayo dito sa amin sa Batangas City. So ito nga nadaanan ko itong kubong ito sa tabi nitong kalsada. Going to Talahib Payapa siguro ito kasi ngayong umaga mga part ay pupunta tayo sa Talahib Payapa. So expect natin na kabundukan din yun kasi yan, kung mapapansin ninyo dito sa ating kinakatayuan ay palibot ng mga bundok. 5 kilometers buhat dun sa kubo na aking tinigilan kanina. Ay ito sa aking kanan ay nakakalulang tanawin. Nasa itaas na parte tayo, tapos itong pinakakanan natin ay para pinakabangin. Tapos matapos yung bangin ayun yung nadoon yung mga malalaking bundok. Parting kabundukan na itong mga part, pero samintado ang daan, napakaganda ng daan. Welcome Talahib Payapa. Ayun, narating na natin mga part ang Talahib Payapa. First time ko makarating dito mga part. So ang bali ang napuntahan ko pa lang na Talahib mga part ay yung Talahib Pandayan, na kung saan ay malapit dun sa dagat. Kung natatandaan nyo yung ating ginagawang yung Exploring Batangas City. So pangilang episode ko ba yon? Siguro mga pang 8 or pang 9. So itong Talahib na ito mga part, Talahib Payapa ay parting kabundukan. So yung Talahib Pandayan ay parting parang pinaka coastal area. So unahan natin medyo may nakaharang lang dito. Tapos ayun, kung di ako nagkakamali, yun yung Santo Domingo. Yun yung may ginagawa doong Basasun. Mapupuntahan din natin yung isa pang ginagawa doon sa Santo Domingo, na kung saan ay malapit lang sa atin. Kumbaga parang dalawang bundok ang niliban bago ako makarating dito. Hindi na lang ako masyado mga part nakapag-vlog sa daan kasi yung isang helmet natin ang gamit natin. Kasi mas gusto ko pagka yung nag-adventure tayo ay ang ginagamit kong helmet yung mga half face lang. Pwede kong galaw-galawin yung aking camera kagaya niya, naiibaling ko agad. Hindi kagaya nung ang aking gamit na helmet yung isa, nakagayon. Yung nasa saunahan lang ay nahihirapan ako magpalipat-lipat at magpaiba-iba ng anggulo ng ating camera. So ito, yun nga lamang pinaka hindi natin magagawa kapag
hindi yung isang helmet natin ang gamit, ay yun, makapag-vlog sa mga gantong daan na kurbahan tapos mga bangin. So ito kagaya to, stopover lang para ano, para makapag-vlog. So malapit na tayo mga parts sa ating pupuntahan. Diretso ulit tayo. Kapag gumamit kayo mga part ng Google Maps at i-search nyo yung Mount View Park dito sa ano, sa Talahib Payapa, dito yung pinaka ano, dito kayo ititigil. Pero buhat dito mga part ay ano, napakaganda na din dito. Grabe ano. Mas malapit yung ano, yung ano dito, yung ano bang tawag dito, yung Batangas Bay, mas kitang-kita. So siguro nasa parteng doon yung Mount Banoy kapag pumunta tayo sa Mount Banoy. Tapos ito kanina yung sinasabi kong mga nagtataas ang ano, bundok na nadaanan natin kanina, yung baybay na yan. Tapos yun, nadaan natin yung mga tower na yon, papaliban, papunta doon sa atin sa mismo parang malapit sa bayan. Punta na tayo doon sa kabila. Okay, ito na yung mga part, yung ano, itong sinasabi ko kanina na pupuntahan natin. Ito yung ano, bagong ginawa dito ng mga lokal, yung mga mismo taga dito. So parang pinagtulong-tulungan lang ito ng mga taga dito, itong mga lokal, para maayos ito. So napakagaling. At ayun, nagtutulong-tulong yung mga ano, yung mga tao sa barangay para makagawa ng ganito. Sa mga gustong pumunta dito mga part sa Talahib Payapa at gusto mapuntahan itong ano, itong pasyalang ito, ay i-search nyo lang sa Google Maps ang Mount View Park sa Talahib Payapa. So yun na yung ano, diretso na agad dito. Dun sa buhat dun sa aking pinagmulang kanina, yung sinabi kong dun pinaka-end nung ano, nung pinaka-mapa or pinaka-pin, ay konting lakad lang at ito, makikita nyo na ito. Kung pupunta kayo dito mga part ay mas siguro mas nire-recommend ko na sa gabi nyo anong tunay na ganda dito, kasi ito may mga Christmas light, kitang kita yung mga pusong yan. Tapos abot dito sa ano, parang pinaka view deck oh. Naka-solar lang siya oh, para pagpatak ng ano, ng dilim ay ano, kusa na lang siyang iilaw. Batangas City. Tanaw dito yung ano, Mount Makulot. Tapos yun ang Santo Domingo. Tapos sa parte doon yung Mount Banoy. Tapos yan ang Batangas Bay. Salute sa mga nakaisip na gawing ganito ito. Siguro sa iba, sa mga napapadaan lang dyan, hindi nila inaasahan na magiging ganito ito kapag nagawa ng yan, ganyan. Merong mga dumaan mga part na kumbaga parang bago lang sila nakakadaan, yung na-amaze sila na siguro nung pagdaan nila nung una or nung mga matagal na sila bago nakabalik ulit, tapos nakita nilang ganito, ay na-amaze sila dito. So nakaka-amaze naman nga talaga mga part. Dagdag na naman tong attraction dito sa atin sa Batangas City. Darating ang araw ay hindi na natin kailangan ano, dumayo pa ng ibang mga lugar para lang sa mga gantong mga ano, magagandang pasyalan. Oh, dito pa lang ay sod na mga part. Kaya nga lang, kagaya ng nasabi ko kanina, parang kumbaga kung akong tatanungin, mas pinaka ano, the best na oras na pupunta kayo dito
ay yung lulubog ang araw tuwing hapon. Kasi itong mga part to, papakita ko ulit. Mula dito sa ano, para pinaka-view deck nila. Yan. Yan kasi mga part, itong pwesto nga nasa unahan natin ay kanluran. Di yan lumulubog ang araw. Kaya napakaganda dito sa gabi. Tapos may mga pailaw dito. Ito nga yung inano natin kanina. Yan. Oh. Mga solar lights. So, kapag magagawi kayo mga part sa mga gantong lugar, sa mga magagantong pasyalan, lalo na nang babago pa lang na ano na nagagawa or na di-discover, huwag tayong mag-iiwan ng mga kalat. Siyempre siguraduhin natin na malinis yung lugar kasi alam naman natin na pinaghirapan yun ng mga tao na siyang nagtulong-tulong para magawa ito.